Ang pagpapalabas ng pondo para sa kanilang performance-based bonus. Mula sa San Jose del Monte, Bulacan, matyagang binabiyahe araw-araw ni Teacher Leonora ang Quezon City kung nasaan ang paaralan na kanyang pinapasukan. Pagdating dito, aabot sa 40 mag-aaral sa grade 2 ang kanyang tinuturuan. Mahirap ariya kung tutuusin pero pagmamahal sa trabaho ang palaging nangingibabaw kaya naman umabot na siya ng 30 taon sa serbisyo. At ang malamang malapit na nilang matanggap ang performance-based bonus sa kanilang inaabangan na buhayan ng loob si Teacher Leonora. Sa totoo lang ma'am, siyempre yung committed kami sa pagtuturo namin, yung devotion namin sa pagtuturo. Minsan ano na lang ito yung freebie na lang sa amin at natutuwa kami na may mga ganyan na tumatanggap kami. Ay, siyempre ma'am, dagdag din ito, dagdag boost ng moral namin. Kasi yung para bang with the efforts that you have exerted, at least meron naman din in such a way na maibibigay din sa amin. Inanunsyo ng Department of Budget and Management na nailabas na ang 11.6 billion pesos na pondo para sa performance-based bonus sa mga school-based personnel sa elementarya at sekundarya para sa taong 2021. Ito'y dahil naibigay na ng lahat ng 16 na regional offices sa DepEd ang mga special allotment release order at notice of cash allocation kasunod ng isinagawang evaluation at validation ng DBM sa isinubitang dokumento ng DepEd noong Abril hanggang nitong Agosto. Enero nang mailabas ang final evaluation assessment ng DepEd pero Abril hanggang nitong Agosto lamang naipasa sa DBM ang mga kinakailangan dokumento para mailabas ang budget. Paliwanag na DBM posibleng dahil ito sa dami ng mga kwalipikadong kawani na DepEd na makakatanggap ng PBB na aabot sa 900,000. Ayon naman sa Teachers Dignity Coalition, huwag naman sanang sanayin ang mga guro na delayed na nakukuha ang kanilang mga benepisyo. Ito'y pinagpapasapasahan kasi ng iba't ibang ahensya, no? Kailangan po madeklara na yung Department of Education, our agency ay kailangan po ito ay madeklara na eligible. Diba? And there is a process na ginagamit po nung task force on PBB na composed of several agencies din para sa isang ahensya, At pagka ganun po, tsaka lamang sisimulan yung assessment ng mga individuals. We're talking about individuals, And kung if we apply that to the Department of Education, we have close to 1 million teachers. Samantala sa ilalim muli sa revalidation ng DepEd ang mga dokumento ng mga non-teaching personnel mula sa 8 regional offices. Ito ay sa NCR, CAR, Regional 3, 4A, 11 at 12 matapos makitaan ng DBM ng mga double entries, maling impormasyon sa buwan ng serbisyo at mga pangalan na walang listahan ng DepEd.